Nakakatakot po pala kapag nagkaroon ka ng addiction sa mga online games at pag-i-internet. Marami pala itong masamang naidudulot lalo na sa ating kalusugan. Kaya habang bata pa lang tayo, matutuhan na natin ang pagpipigil dito. At may tamang panahon lang para dito. Ganun nga. Oh, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Okay, umpisahan natin. Kahapon, kids, ay natunghayan natin ang tungkol sa dalawang magkapatid na si Cain at Abel. Opo, pareho po silang naglilingkod at naghahandog sa Panginoon, pero hindi po naging kalugod-lugod sa Panginoon ang ginawang paghahain ni Cain. Dahil masasama po ang mga gawa ni Cain. Oo, hindi siya kagaya ng matuwid niyang kapatid na si Abel. O ito, ituloy natin kung ano ang ginawa ng Panginoon kay Cain. Basahin natin sa aklat pa rin ng Henesis, sa 4:9 hanggang 17. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Saan naroon si Abel na iyong kapatid?" "Aywan ko. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid?" "Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy, sinumpa ka sa lupa na siyang nagmukha ng bibig na tumatanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa." At sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan ay magtatago ako at ako'y magiging palaboy at hampas lupa. At mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako." Dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain. Baka siya'y sugatan ng sino mang makakasumpong sa kanya. At umalis si Cain sa harap ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan, at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. Naku, nakakalungkot naman po ang sinapit ni Abel sa kanyang kapatid na si Cain. Sinaktan o pinatay po ni Cain si Abel na dapat sana'y siya po ang tagapagbantay ng kanyang sariling kapatid. Kaya pinarusahan po ng Panginoon si Cain dahil sa kanyang kasamaan. Ano pat nilagyan po ng tanda upang wag po siyang saktan ng sinumang makasumpong sa kanya. Kaya mga bata, huwag nating tularan ang gawain ni Cain. Sa halip, eto, basahin natin ang nakasulat sa 2 Juan sa 1 at 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Kaya mga kids, God willing, huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story dahil marami pa tayong kwentong pag-uusapan. Tandaan mga bata na dapat nating unahin ang dapat nating gawin bago tayo maglaro. Iwasan natin ang mga bagay na maaaring makasira ng ating pag-aaral at kalusugan. At laging tatandaan, bukod sa pag-iingat ng ating sarili, ay lagi rin nating iingatan ang kautusan ng Diyos, lalo na yung mga natututunan natin. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan 28 at 7. Sino mang nag-iingat ng kautusan ay pantas na anak, ngunit siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kanyang ama.
Kaya ingatan natin ang salita ng Diyos. Marami ba kayong natutunan sa buong linggo nating pag-aaral? Huwag kayong liliban sa isang linggo at marami pa tayong pag-aaralan. Karunungan may pangulong bagay, kaya't kunin mo ang unawa at kaalaman sa muling pagbubukas nitong paaralan. Halina't magbalik eskwela ng may kagalakan. Bagong umaga, bagong simula, bumangon at sarili ihanda. Mga kagamitan, kinakailangan sa pagbabalik paaralan. Kaklase at kalaro, mga kaibigan, maligayang kayo'y masilayan. Mahal naming guro, pagpaumanhinan ang aming mga kakulitan. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Mga magulang na aming mahal, salamat at kami pinag-aaral. Sa taong ito'y masisipagan pa upang kayo'y aming mapatuwa. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Higit sa lahat ay salamat sa Diyos. Kami iniingatan mong lubos sa buong panahon ng pag-aaral. Natutuhan mabuting asal. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Sa isipan ay kayamanan na. Sa isipan ay kayamanan na. Hanggang dito muna mga kids. Next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Oo. Kaya huwag nating tularan ang masama, kundi ang mabuti. Mabuti basahin natin ang nakasulat.
Ulit eh, sorry. Sana ay marami kayong natutunan. Makapagdudulot din ito ng masama. Masama? Ngayong hapon, sa pamagitan ng pagguhit, papakita ko sa